Ito po ang inyong lingkod, ka Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga newbies po, please pakisubscribe na lang po at pakihit yung thumbs up sign, share nyo na at hit nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun mga ka Johnny, magbibigay lamang ako ng aking mga ola na sure ball na nang haharas talaga sa inyo. 10 ola ito at kung ano yung mga kinahitat na ng mga ola na ito. No, mga ka-Johnny, simulan na natin para wala na tayong masyadong paligoy-ligoy pa. Simulan natin ngayon dito kay U-Peso Philippine Fast Lending. Siyempre, si U-Peso, isa yan sa mga pinakamalulupit na mga nangaharas ng mga ola at hindi lang basta haharas ng mga yan. Dahil yan ay may mga kaaso rin. Tandaan nyo ha, kaya nga nakasuhan yan dahil nga sa mga paglabag nila sa mga consumers o sa mga customers nila o sa mga kliyente nila. Okay, tandaan nyo ha, iwasan nyo yung mga ganitong klase ng mga ola, yung mga nangaharas at mga lumalabag sa data privacy. Sunod, si Pera Lending. Siyempre, si Pera Lending under din ni U-Peso yan, pero active din sa Play Store, kaya nga naisama ko siya dito sa mga aking top 10 na talagang nanghaharas ng mga ola dahil basta active sa Play Store at alam ko nanghaharas at may mga kaso, ay sinama ko na po sa lahat ng aking top 10 na mga worst ola po. Pero for you, lagi ako nakakita kasi ng mga complaints dyan sa mga Facebook page at mga Facebook groups mga ka-Johnny, kaya sinama ko rin kasi syempre dahil si Pero for you anggar din ni U-Peso. Si loan mo to, siyempre alam niyo pa rin, under din po yan. Kaya nga po, pinag-iisa-isa ko po ngayon, sinusunod-sunod ko po ang mga under ng U-Peso, kung ano-ano yung mga apps na magkakapatid sa kanila para maiwasan po rin yung humiram dito sa mga ola na ito at hindi po kayo magkaroon ng stress. Kaya iwasan nyo yan at sure ball na nangaharas din yan. At kasama rin po yan sa mga may kaso. Si Pera mo, ba't ko sinama to? Kasi yan po yung yan po yung gulo sa akin sa sa Facebook ko na kung saan naniningil sa akin kahit hindi naman ako nag-loan sa kanila, kaya sinama ko yan sa Pera mo kasi meron akong ebidensya dyan na yung agent nila sinabi yan yung ola na nahiraman ko raw kahit hindi naman ako nag-download sa kanila. Kaya ingat kayo dyan, malupit mag yan, makulit yan, makulit manggulo yan. Talagang sa mga post ninyo magko-comment yan lagi ng angry reaction tsaka ng mga kung ano nang sasabihin. Ingat kayo yan. Si Pash Cash VIP, naisama ko to dahil nakita ko kay Ate Red. Okay, iba rin pang klase yan, pero parang ang alam ko dito kay Pash Cash 2019 yata, parang pinasara na yata na SEC. Hindi ako sure, hanapin ko muna kasi parang nabasa ko na yung Cash na matagal ng ng SEC at na tinanggalan yata. I'm not sure. Pero tignan ko lang, hanapin ko lang ulit kung legit ba yun. Hanapin ko baka nasa screenshot ng aking cellphone. Iwasan nyo rin po yan ha. Okay, Peso. Yan din. Pero medyo nakikita ko talaga sa mga comment section is yan sa mga pinakamararaming complaints sa Facebook page. And then nung last year, ako gumagawa ng mga videos na kung ano yung mga ola na nagpo-post. Isa yan sa sa mga nagpo-post noon na nakita ko. Meron silang Facebook page na kung saan nilalagay nila yung mga pictures ng mga kliyente nila. Pero ngayon, ewan ko talagang hindi ko na nakita yung page na yun. Iba na, medyo maayos na talaga yung nila, yung page nila. Wala na sila mga post ng mga kliyente, ng mga tao na humihiram sa kanila. Buti naman binago, pero isa yan sa mga nakikita ko madalas. Tsaka tinatanong din sa akin kung legit ba yan o hindi. Pero sabi ko, SEC registered, wala tayong magagawa. Nga lang, nangaharas din siya. Surety Cash, easy and fast loan. Bakit ko siya sinama? Isa po siya sa mga mayroong cease and desist order. Dahil nga po sa mga paglabag nila doon sa mga fair collection practices at sa mga consumer protection na isa yan sa mga may cease and desist order na kung saan makikita nyo naman dyan kasama yan nila sila Populous, diba? Populous basta isa yan doon sa anin na mga mayroong cease and desist at kasabay niya sila U-Peso.
Okay, sana iwasan nyo yan, ha. Kasi kaya ko lang sinasama yung mga yan dahil nasa Play Store pa rin. Para iwasan nyo yung mga yan, maiiwasan nyo yung stress ninyo. Mas mabubuti pa nga layuan nyo yan, iwasan nyo. Doon na kayo sa mga legit na mga lending apps. Wow Pera, fast and safe loan app. Bakit kasama yan? Kasi nga, di ba, last year, na-read yan. Dahil nga sa complaint ng mga customer nila na nangaharas. Tapos hanggang ngayon, ayan nga, still active dahil nga yung mga empleyado na nasampahan ng kaso, na empleyado na kasampahan niyan is nakasuhan lang naman, hindi naman nahatulan kasi yung mga complainant is hindi naman na nag-follow up. Yun lang masama doon, masakit doon na kung kailan kailangan nila ng mga witnesses para sa preliminary investigation, hindi na lumalapit yung mga nagko-complain, reklamo lang din. Pero naiintindihan ko naman, siguro ba may mga trabaho, may mga kanya-kanyang ginagawa sa buhay. Kaya sinama ko yan si Wow Pera para pang-iwasan nyo rin po. Meron din po yan sa iOS. And number one is nothing but the least, yung kakaribok lang, si Mocha Mocha, safe and fast loan. Bakit siya kasama? Pinakamaraming complaint last year, kasama yan sa akin ng complaint ng na nagmass filing. Meron akong video. Siguro share natin yung video niya na galing sa PNP kung saan yung yung isumbong mo action agad, di ba? Meron ako nakuhang video noon na yan ang pinaka number 1 na nareklamo ng mga grupo nung sumama ako sa mass filing last year. Kaya nga ngayon na revoke na sila dahil nga sa pangharas. Pero active din yan sa ngayon sa mga ads sa Play Store, hindi pa rin sila natatanggal kahit na na-revoke na yung lisensya nila. Parang wala lang sa kanila, parang walang epekto yung pagkaka-revoke nila, di ba? Tapos nakakarinig pa nga tayo na nag-auto-reload niya mga yan kapag nagbayad ka. So yun mga kadyani, ito yung mga OLA, yung 10 OLA na dapat nyo iwasan dito sa Play Store at iwasan nyo rin hanggat maaari, huwag kayong humiram sa mga yan. Payo ko lang sa inyo, maghanap kayo ng mga legit mauutangan ninyo kung gusto nyo. Ako kasi ayoko talagang hiram na agad maaari, pero minsan gusto ko subukan nga mag-download lang pero ayoko humiram para malaman natin kung ano yung mga no-offer ng mga OLA ng mga na-revoke na, kung ganun pa rin ba o mas malala doon sa una na ginagawa nila. So yung mga kadyan payo ko lang din sa mga nai-stress dyan, mga nai-depress, payo ko sa inyo huwag mo masyado dinidigdig yung mga sinasabi ng mga yan. Napakarami na pong biktima, marami na pong mga tao na nakasubok humiram sa mga OLA na nagkaroon din ng kaganyan, nagkaroon din mga problema na nabaon sa utang, nabaon sa utang at hindi nakaahon basta-basta, nagtapal system hanggang sa naharas na po, nagkakaroon na ng matinding depression. Mas maaari po huwag nyo ng utangan ng mga ganitong klase ng mga lending companies o mga lending apps, no? Tayo na po yung mag-adjust kasi parang hindi naman nawawala kasi tulad niya may revoke, may kaso, nandyan pa rin pero hindi pa rin nawawala sa Play Store. Report na lang natin yun maaari. Siguro sa susunod na video ituro natin yung yung paano mag-report doon sa mga OLA na nasa Play Store para mabura rin sila at kahit paano mawala sila paunti-unti. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka-Johnny ng Johnny TV. Ito ang Johnny Tip sa pangutang sa pang-OLA.